China, tumutulong daw sa pag-ibsan ng baha sa bansa. Abala ang Kongreso sa pag-iimbestiga sa mga flood control projects at mga kongresista, opisyal at iba pang sangkot sa anomalya ng kontrata. Pero may ilang proyekto na tahimik na kinakasa sa mga lalawigan. Ito ang mga river restoration projects. Ang mga proyektong ito ay bahagi ng umano'y flood mitigation efforts ng gobyerno na isinasagawa sa pamamagitan ng dredging o paghuhukay sa mga ilog upang tanggalin ang mga sagabal sa daloy ng tubig para mapalalim ang ilog at hindi kaagad umapaw. Ang dredging ay dapat na isang component ng overall na plano para sa flood control sa isang ilog. Pinopondohan ng Chinese companies ang dredging kasama ang China state-owned companies. Ang mga buhangin galing sa mga ilog ay gagamitin sa reclamation ng Manila Bay. Nagsimula ang mga proyektong ito sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Sa paunang investigasyon ng PCIJ, may 7 ilog na kasalukuyang dinedredge habang may ilan pang proyekto na nakaprograma na ipatupad sa mga susunod na buwan. Ayon sa gobyerno, kailangan daw ang mga proyektong ito para maibsan ang baha at walang gagastusin ng gobyerno sa mga proyektong ito. It will be really a request of the governor to allow a contractor to clean or to dredge the river, and at the same time, in exchange of that, he is allowed to sell this sand. But they have to pay as what the mining company is paying 4% excise tax as a revenue of the government. Pero ayon sa mga residente ay nakakaapekto na ito sa kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay. Naka-4 na lipat na po ang bahay ko, nakalipat na atras, naka-4 na atras na. Pagmula nung maghahakot talaga yun. Ang hirap na po namin. Ang lalaki ng alon. May ilang mangingisda na nawalan ng hanap buhay. Sa 2 taon na pagsimula ng dredging and reclamation sa Manila Bay, siguro kung mga 70% na nung huli, no? Ng mga maliit na mangingisda ang nawala. Mga reklamo sa ingay. Talagang super nakakarindi na po kasi kapag nasa loob ka na po ng bahay, nagbabibrate na po ang mga bahay namin. Tapos yung dagundong po niya talagang masakit na po sabihin na po natin masakit sa utak talaga. Mga epekto sa kalikasan. Manila Bay ay buhay, hindi po siya patay, kundi pinapatay ng dredging at reklamasyon. At ilang kilos protesta na rin ang ikinasa sa pagtutol dito. Bukod sa nagiging epekto nito sa mga komunidad, ay isa rin sa mga pinagtutuunan ng pansin ay ang partisipasyon ng China Communications Construction Company, isang kumpanyang pagmamay-ari ng estado ng China at kabilang sa blacklist ng Estados Unidos dahil sa ginampanan nitong papel sa pagtatayo at pagmimilitarisa ng mga artificial island sa West Philippine Sea. Ayon sa Center for Strategic and International Studies o CSIS, ginagamit ng China ang mga proyektong pang-imprastruktura tulad ng mga daungan, logistics hub, at satellite stations bilang tinatawag na dual-use infrastructure. Mukhang komersyal pero may potensyal para sa paniniktik o gamit militar. Sa Latin America, higit 40 port projects ang hawak ng mga kumpanyang gaya ng China Communications Construction Company o CCCC at ang subsidiary nito na China Harbor Engineering Company o CHEC na may ugnayan sa Chinese military. Sa Panama, itinuturing itong banta sa seguridad ng US at sa Abu Dhabi na huli ang pagtatayo ng lihim na base militar sa loob ng commercial port. Ang parehong kumpanyang ito ay sangkot rin ngayon sa mga dredging at reclamation projects sa Pilipinas. Pero nakakatakot kasi how sure are we that they are just regular crew members having a good time? What if they are members of the People's Liberation Army or they are members of the Chinese intelligence community gathering information? Therefore, our national security is being threatened or baka compromised na nga. There is a possibility
But again, that's the reason why all of the government agencies, particularly the intelligence arm ng mga different agencies na to, ensure na yung mga tao na ginagamit dito will not be used for espionage, or at least give a background check of all those people na nag-ooperate dito. But that still won't be an assurance na walang espionage na mangyayari. I think that remains to be a possibility because all of these are Chinese nationals. Sa kasalukuyan, may 2 ongoing reclamation projects sa Manila Bay. Ang 360-hectare Pasay Reclamation and Development Project na isinasagawa sa ilalim ng joint venture ng Pasay City Government at SM Prime Holdings. Pangalawa, ang 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation Project na joint venture din ng Pasay City Government kasama ang Pasay Harbor City Corporation. Ang Pasay Harbor City Corporation ay subsidiary ng Ulticon Builders na kasama sa top 10 contractors sa ilalim ng Administrasyong Duterte at Aquino. Ang mga river restoration projects sa mga lalawigan ang nagsusupply ng mga buhangin para sa mga reclamation projects na ito. At sa nakalap na datos ng PCIJ mula sa mga notice to all marinos ng Philippine Coast Guard nitong taon, hindi bababa sa 98 vessels ang ginamit para sa dredging at reclamation projects sa buong bansa, habang 60 rito ay ginamit ng China Harbor Engineering Company at 14 na kanilang barko ang nabigyan ng Marina Special Permit. Itong company na ito, whether it's China Communication Construction or subsidiary, the same owner yan papayagan ba natin yan na hinukay yung mga atoll reefs natin sa Spratly para to create those artificial islands na naval and air bases na ngayon ng China para i-enforce yung 9-dash line laban sa atin, no? Para sa akin, no, ang mga Chinese harbor engineering vessels na ginagamit natin dito sa Manila Bay, of course, although alam naman natin yung history ng company nila being part of the reclamation projects dito sa South China Sea ng Chinese government. I would like to believe na ang mga concerned government agencies, particularly the Maritime Industry Authority, DNR, have used extensively their authority to make sure na ang mga barko na ito na gagamitin for the reclamation project sa West Philippine Sea are all compliant sa batas natin. Noong 2024, inimbestigahan ng Senado ang 14 na dredging vessels operated by Chinese nationals sa San Felipe, Zambales. Nitong Agosto naman ay hiniling ng Pamalakaya, isang asosasyon ng mga mangingisda na imbestigahan ng gobyerno ang di umano'y pag-iispiya ng China sa dagat na malapit sa Zambales. Pero hindi lamang sa Zambales nangyayari ang mga river restoration projects na may presensya ng mga Chinese vessels. Noong Abril ay matatandaan na tumaob ang MV Honghai 16 sa Rizal Occidental, Mindoro na operated ng Kinpeak Corporation at may sakay na 13 Filipino at 12 Chinese nationals na nagdedredge sa Lumintao River. At bukod sa Manila Bay, ang mga buhangin naman mula sa Balete River sa Oriental Mindoro ay dadalhin sa New Manila International Airport sa Bulacan. Ayon sa Ore Transport Permit, ang project proponent nito ay ang Southern Concrete Industry na subsidiary ng San Miguel Corporation, na ang buyer ay ang San Miguel Aerocity at pagmamay-ari din ng San Miguel Corporation. Ang operator ng proyekto ay ang China Harbor Engineering Corporation na tinatransport papunta sa New Manila International Airport na hawak din ng San Miguel Corporation. Pero hindi na bago ang ganito. Sa ilalim ng Belt and Road Initiative, sunod-sunod ang akusasyon ng korupsyon, panlilinlang at pinsala sa kalikasan ang iniulat. Dahil sa pagkakasangkot nito sa pandaraya sa bidding process para sa mga road projects sa Pilipinas, pinatawan ng World Bank ng 8 taong ban ang CCCC
noong 2009. Sa Bangladesh ay banned ang CHEC matapos itong mahuling nagtatangkang suhulan ng isang opisyal ng gobyerno para makakuha ng paborableng kasunduan sa isang malaking proyekto sa kalsada noong 2018. Sa Sri Lanka, napilitan ng gobyerno na ipasa ang kontrol ng Hambantota Port na gawa ng isang subsidiary ng CCCC sa isang kumpanyang pagmamayari ng China matapos itong mabigong bayaran ng utang sa Beijing sa ilalim ng isang lease agreement na tatagal ng 99 na taon. Papayag ba tayong ito rin ang magiging kahinatnan ng Pilipinas? Paulit-ulit nating sinasabi sa pandaigdigang internasyonal na komunidad na atin ang West Philippine Sea, na hindi natin ito ipapamigay at hindi tayo papayag sa kahit anong paglabag sa ating soberanya. Pero sa mga ilog, baybayin ng Pilipinas, tila kusang binubuksan ng pinto sa mga kumpanyang sangkot sa mismong pagkamkam sa ating teritoryo. Kasama kayo sa investigasyon na ito. Ang mga tanong ay hindi rito nagtatapos at patuloy naming susundan itong kwento. Ito si Riza Kamingawan para sa PCIJ.